Zup, 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 zup. Lote Kate, kumusta? Check nga ako kung sino mga naka-live.
Ay, Magandang Hello po. hapon. Magandang hapon, sister. Ano pong religion nyo? Hello, sister. Magandang hapon. Narinig ba ako? Magandang hapon. Magandang hapon, sister. Ano pong religion nila? Ano po ako, agnostic. Agnostic. So, hindi ka naman skeptic, no? Hindi naman agnostic skeptic. Ay, hindi naman. Hindi naman. So, agnostic in a way, ano ka ba? Theist agnostic or atheist agnostic? Agnostic atheist ako. Alright. So, nagmo-more na galing kang atheist, tapos, Hindi agnostic ako ka galing, na. hindi ako galing atheist. Galing akong theist. Pero naglilin more ako in Sa atheist. atheism. Alright. Oo. Ano po yung case nyo dun sa ano? Bakit ganun yung naglilin yung belief nyo? Nagiging ganun. Mas level up kasi yung pagkaalam ko sa atheism. Parang ano? Mas marami akong tanong sa theism kaysa sa atheism. Alright. Na? Ano? Ano yung mga tanong mo? Example. Tanong. Oo, one of my question is, if God already knows na magkakasala si Adam and Eve in the very start, bakit niya pag ginawa si Adam and Eve, alam niya naman na magkakasala sila? Kasi ang mangyayari dun, alam niya rin kasi, no, na mamahalin siya ng tao. No, merong mga taong lalabag sa kanya, merong mga taong sasaway sa kanya. Kung in the first place hindi niya ginawa sila Eva at Adan dahil alam niyang magkakasala sila, edi parang wala rin na yung point niya na paggawa ng tao para sa pagmamahal, 'di ba? Yun lang yun. Parang hinahayaan niya mangyari ang bagay para sa for the future. For example, tinatawag namin yan sa aral ng Katoliko na Felix Culpa or the Happy Fall. No, halimbawa, merong merong lalaking na aksidente, no? Tapos yung lalaking na aksidente na yon magnanakaw pala. No, magnanakaw. No, tapos yung babaeng nanakawan, nagtawag ng pulis, hinabol ng pulis yung lalaking magnanakaw, na aksidente siya. Ngayon, yung pagka-aksidente niya na yon, naging dahilan ng pagkahuli niya, na ibalik yung ninakaw doon sa babae. No? Isa lang yun sa mga example ng Felix Culpa. May masamang nangyari doon sa magnanakaw, pero at the same time, nabigyan ng hustisya yung ninakawan. Diba? So, ganun din sa kung bakit ginawa ng Diyos yung kahit alam niya na, no? Kasi may mga bagay pa na pwedeng mas magandang mangyari doon sa may pagkakagawa niya ng kila Adam at Eva. Pero if ever, kasi one of my questions din kasi is, about yung kung gaano ka all-loving ang Diyos. Kasi 'di ba in Catholicism paniniwala all-loving ang Diyos. Which means potent ba 'yon or basta 'yon. Omnipotent. Tama ba? Omnipotent. Kahit all-loving na lang. Oo. Sige. All-loving yung God, 'di ba? So meaning He wants the best for His people, 'di ba? So ngayon, ang dito,
all people, meaning all people, kahit yung mga makasalanan and yung mapupunta sa hell, 'di ba? So, Ah, ngayon, yung inaano ko dito, anong purpose ng mga taong mahuhulog sa hell dito sa earth? Like, kung alam ng Diyos na all-knowing siya, alam ng Diyos na mahuhulog siya sa hell, 'di ba? Ang tao, for example, alam ah, ng Diyos kung mapupunta ako sa langit or hell, 'di ba? Kasi mm, all-knowing na siya eh. Pero mm, if He is all-loving, that means He already has a purpose for me, 'di ba? oo, All-knowing kasi kasi siya eh. So, alam niyang may if purpose God, ako. if, So ngayon, so, if all-loving siya, dapat idadala niya ako sa ikabubuti ko. Pero dahil hindi ko siya tinanggap, malalaglag ako sa hell. So, is that putting me in my best part? And yes, yes, kung may yes, purpose ganito. man ako, if Mm, may purpose man ako, anong purpose ko dito sa earth? 'Di ah. ba? Anong purpose ko? Hindi Kung ko ang masasagot purpose kung ko is anong to, purpose mo eh. oh, Pero for ito lang yung example, for example, isa-isahin natin. sige. For example, ganito, ang una mong sinabi Nangyayagit na yung kamay ko. is is if si God all loving and all knowing, anong purpose natin sa lupa, no? Kung alam niya nang some of us will go to hell and some of us won't, no? Parang yung iba sa atin mapupunta ng impyerno, no? So ano pang point bakit nila kailangan mabuhay if ever? Or bakit pa niya kailangan gawin tayo? No, ang point kasi doon, alam niya na magkakasala tayo, no? Kaso hindi niya mabibigyan ng katarungan, no? Kung hindi niya tayo gagawin or hindi niya tayo papahintulutang mabuo, no? Hindi niya mabibigyan ng katarungan 'yon. Halimbawa, wala ka pang ginagawang masama, nahusgahan ka na agad, 'di ba? God knows you're going to do this in the future, but currently now, hindi mo pa siya ginagawa. So ngayon, wala ka pang kasalanan. In the future, meron ka, pero ngayon wala pa. So ngayon, kung huhusgahan ka na niya ngayon pa lang, ano yun eh, unjust yun eh. No? Wala siyang, wala siyang justice. No? Pag ganun. All just din kasi si God. Okay. So, another question is that, 'di ba, may, ang tawag dito, kapag hindi natin tinanggap si Kristo sa buhay natin, we will fall in hell, 'di ba? Lahat Kapag tayo hindi eh. natin siya in Lahat tayo kasi ganito. Bakit ba may hell? No? Kasi si God is pure, no? God is pure kasi, no? So, ang sabi rin sa langit, walang marumi ang makakapasok sa langit, no? If ever makapasok ang marumi sa langit, mamamatay. Kasi walang marumi ang kayang mag-endure, no? Ng holiness ni God, no? Yung ibang nakakita sa Diyos daw, pag nakita, mamamatay. Yun pa nga yung sabi sa Jewish, no? Sa mga Hudyo, paniniwala nila. Ang makakita sa Diyos, kahulugan nun, patay ka na pag nakita mo yung Diyos, no? Ganun yung kasi nga lahat ng tao marumi. So, lahat tayo, papunta na doon sa impyerno. Kaso nagkaroon ng intervention. Si Jesus Christ, nagkatawan tao para iligtas yung sanlibutan, no? Sa sarili nilang kasalanan, 'di ba? Inangkin niya yung mga kasalanan kung gusto mo. No, for God so loved the world, He gave His one and only begotten Son. No? I think almost everyone knows that already, di ba? So, ganun siya, no? Kung bakit kailangan ano nga ulit yung kung bakit siya kailangan, no, ni Jesus Christ isalba tayo, no, from our own sins. Kasi lahat tayo papunta na doon, no? And sa hell. before pa siya dumating, na-prophesied na yung pagdating niya sa Genesis pa lang. Pag andun pa lang siya kay kakatapos niya lang gawin si Adan at Eva, at kakatapos lang din nila magkaroon ng kasalanan, no? Right after ng pagsuway nila kay God, no? Sabi ni God, no, I will put enmity. Kinakausap ni God yung ahas, si Satanas. Kinakausap ni God yung ahas. Sabi ni God, I will put enmity between you and the woman, no? And her son will step your head, will trample your head, no? So yung magkakaroon pala ng babae, at yung babae na to magkakaroon ng anak na lalaki,
At yung anak na lalaki na to is tatapakan yung ulo ng ahas. Tinulay. Pipok na ako kahit tinulay. Ayun yung ano, ayun yung tinatawag na proto-gospel or si ano, the first good news. Yan. Mm, Na ano, ano siya, okay. prophecy siya about kay Mary, no? Woman na Aray! magdadalang tao, no, mabubuntis ng lalaki, no? Mabubuntis sa batang lalaki. Ayan. At yung batang lalaki na yon, which is si Jesus, tatapakan yung ulo ng ahas. Ayan. So, Ah, paano yung so, Bible? Eh, di ba nga ang Bible nasulat yan ng ano, ng thousands of years. Nagsimula yan ata kay Moises and oo, other Jewish writer, di ba? Ang oo. unang book, if di ako nagkakamali, Exodus and Genesis, di ba? Oh, Ang yes, unang yes. nasulat. Ang unang Okay. nasulat, So, if I'm not mistaken, Deuteronomy eh. Tapos na later on, Deuteronomy. Deuteronomy. Oh, pero yung ano, After ng yung Exodus yun, di canon ba? niya, yung canon niya, no. Yung canon niya, una talaga yung Genesis kasi yun yung yung beginning ng creation. Pero yung date or timeline ng pagkakasulat niya, if I'm not mistaken, ang alam ko Deuteronomy yung nauna or yung naisulat, mas naunang isulat if I'm not mistaken. Ah, okay. So, let's say Deuteronomy or whatever book is the first written. Pero thousands of years pa rin before. Oh, mga 6,000 years ago. Ay, 4,000 years ago. Diba? Thousands of years na siya. Hmm. Sandali lang. So, yung Bible, in the very start, yung pinakaunang book niya, it was written thousands of years before, diba? And we are all aware naman na nagkaroon ng a lot of gera, diba? Nagkaroon ng sobrang daming gera. Mm. Hindi lang isang gera, kundi millions and maybe billions, thousands of wars na nangyari. Diba? Feeling ko mali Alitan. ako eh. Feeling ko Exodus ang una eh, pero sige, sige, ano yung Diba? ano mo? So, ngayon, how can we be sure na accurate yung Bible dun sa sinasabi niya? For example, sa Historicity. pinakaunang, kunyari sa History accuracy. pinakaunang, Sige, sige, kunyari tanong mo. sa pinakaunang part ng Bible, ang sinulat, apple is red. Tapos, Hmm. ngayon itong apple is red, ini-influence niya yung mga tao para sumunod sa Diyos and not with the king. Nangyari to ha. So ngayon, the king will be angry. So ang gagawin niya, pipilitin niya yung mga tao para kalimutan nila yung apple is red. Kakalimutan nila yung nakasulat. Kasi it contradicts the rules and the government inside the kingdom. May ano kasi 'Diba? siya So, eh. papat... Also, Oo. halimbawa, may mga surviving manuscripts kasi from the Old Testament eh. Halimbawa, yung hawak natin ngayon na Bible is lahat kopya. Yung original wala, no? Pero uh, uh, in modern times, merong nahukay yung mga archaeologists sa Mediterranean yata yun or sa Dead Sea. Yung tinatawag na Dead Sea Scrolls, no? Ay yung tinatawag na na yung Old Testament, yung most ng Old Testament is nandun sa Dead Sea Scrolls, which is yung original. Oh, no? Andun yung sulat ni Isaiah, yung ibang propeta pa, no? So ibig sabihin, tas kinompare siya sa hawak na kopya ngayon at doon sa may Dead Sea Scrolls, no? And almost almost accurate siya, no? Halos accurate siya,
may mga slight different lang ng spelling, no? Ng punctuations kasi halos wala naman yatang punctuations dati. May ganun lang, may slight difference lang, no? Pero almost accurate siya. Yun yung may yun yung mga isa sa mga historicity niya no. Yung kino-compare siya sa mga surviving manuscripts. Ayun yung yun yung best sa Christianity. Kasi bukod sa sulat, no, hindi makokontrol ng hari yung utak ng tao. Pwedeng pigilan ng hari yung pagkalat ng gossips or ng mga usapan tungkol dito sa red apple na to. Pwede niyang pigilan. Pero yung tao, hindi ganun kadali makalimot. No? Halimbawa, red apple. Yung tao na yan, habang pinagbabawal ng yan ng hari, lagi nilang iisipin yan ngayon. Red apple, bawal yung red apple. Red apple, bawal. So, nasa isip nila, bawal yung red apple. Pero at the same time, no, naaalala nila yung red apple. Di ba? Alam lang nila na pinagbawal ng hari yung red apple, pero nasa isip pa rin nila yung red apple. Hindi ganun kadali ma-manipulate yung utak ng tao. So ngayon, nagkakaroon ngayon dyan ng tinatawag na oral tradition. Ngayon, naipapasa yan through orally. Pwedeng sabihin yan, no? Oh, anak, bawal mo sabihin yung red apple, sabi ng hari. Ngayon, naipasa na doon sa anak yung red apple na message. Di ba? Hanggang naipasa. O, na-preserve pa rin yung pinaka-message na red apple. Di ba? Andun pa rin. Kasi hindi lahat ng information naisusulat. Kasi halimbawa, hindi naman halos lahat ng tao marunong magsulat dati o marunong magbasa. Certain people lang, 'di ba? So anong way nila na ma-preserve itong itong story na to? Through stories, no? Through passing it orally, 'di ba? Yung iba ginagawang kanta, tulad ng Psalms, 'di ba? So ganun, hindi ganun kadali mamanipula yung utak ng tao. Got it. Pero, kahit masabi natin napasa yan orally, hindi pa rin natin masasabi na lahat yan. Diba? Yes, kasi halimbawa, bibigyan kita ng halimbawa na isa sa mga nahihirapan din ako minsan ipaliwanag, no? Yung sa may First Kings and sa may Samuel, no? Nakalagay doon yung karwahe ng kabayo ni King Solomon 10,000. Sa may First Samuel naman nakalagay 1,000. So nagkaroon ng diferensya, parang contradiction siya ngayon. 'Di ba? Pero hindi kasi yung salita kasi doon na sa may Hebrew kasi or sa Aramaic is wala silang number, no? So lahat sa kanila symbols, no? Lahat sa Semitic language kung tawagin, no? Wala sila yung number 1, number 2 katulad ng Roman numerals, walang ganon, no? Lahat sa kanila pasulat. And halos magkalapit yung itsura ng salitang 10,000 at salitang 1,000. So, understandable na maraming malilito, maraming magkakamali kapag tinatranslate na. No? So, ayun yung mga slate variations. Pero hindi siya nagko-contradict sa may pinaka-core doctrines. Halimbawa, sino ang Diyos? Sinabi doon na sinabi sa Biblia, si Yahweh ang Diyos. Wala naman nag-contradict doon. No? So, kahit yung Bible na yan, meron niyang slight differences or slight variations, hindi siya naapektuhan yung pinaka-doktrina namin. No? Ganun siya. So, kahit sabihin natin, may konting may konting iba-iba, may konting pagkakaiba, merong konting misspelling, merong konting mistranslation, hindi problema sa amin no? Kasi yung pinaka-doktrinang pinapaniwalaan namin, nandun, walang problema, hindi nagagalaw.
Kaya nga sa mga ano, 'di ba? Kunyari sa mga science books, 'di ba? Nagkakaroon din siya ng ano, 'di ba, ng revisions. Second version, mga ganyan, 'di ba? Second edition, 'di ba? Kasi as time goes by, no? As time goes on, yung mga tao nagkakaroon ng improvement sa knowledge. Nagkakaroon ng progress sa knowledge. Okay, pero meron ako na-encounter na hindi na naniniwala na 8 billions na yung edad ng planet natin. Pero in Catholicism ba, same ba? Hindi ba sila nag-agree na 8 billion years ago nakreate ang Earth? Wala kaming stand dyan, actually. Wala kaming dogma about dyan. Pag sinabing dogma, yan yung bagay na permanent or hindi na pwedeng mabago na aral. So, wala kaming dogma about dyan. So, pwede namin tanggapin yung stand ng science na 8 billion years na yung mundo. And pwede namin tanggapin yung sinasabi ng iba na 6,000 years pa lang. Kasi dahil sa creation. So, wala kaming dyan, wala pa kaming official stand, wala kaming dogma kung gano'n na kaano. Basta ang alam Mm. namin, meron kaming dogma, ito ang dogma namin. Ang Diyos ang gumawa ng lahat. Yun yung dogma namin. No? Ang Diyos ang gumawa ng lahat. Yun yung hindi mababago. Ngayon, pagdating sa pag-aaral, gano'n katanda, yan, nagkakaroon dyan ng division, no? Kung oy dito ako sa 6,000, dito ako sa 8 billion. So, hindi siya problema sa amin. Hindi siya nakakaapekto So, sa sino core yung gumawa doctrines. sa Diyos? Wala kasi naniniwala ka ba na lahat ng merong simula merong dahilan? Lahat ng simula ay merong dahilan? Lahat ng nagsimula, lahat ng lumitaw. Yes. Halimbawa, saan galing ang universe? Saan galing ang universe? Sa Big Bang. Sa Big Bang. So, anong cause ng Big Bang? Anong dahilan ng Big Bang? Ang pag-expand ng singularity. So, saan galing yung singularity na yun? Anong dahilan bakit merong singularity? Wala pang sagot ang science. So, sa amin, pwede namin sabihin na itong singularity na to, no? At dahil singularity siya, meaning matter, no? Nag-e-exist siya physically, matter. So, dahil merong matter, merong space, merong pinaglagyan na itong matter na to, no? At kailan siya, no? Before the Big Bang. So, merong before, meaning merong time. So yung beginning ng universe meron ng time, space and matter. At dahil lahat ng bagay merong beginning at merong cause, no? Saan galing ito, no? Ngayon, for something like this to exist, there has to be someone or something that caused it na wala. Ayan, balik natin si ate. Nawala ka, te. Sa pangkal Donis. So, Uncle, nagdadrive lang ako. Sana all. Hindi naman. Sup, Kuya Mek? Dito tubo yan. Hello, hello. Kamusta? Pero yun, no? Tuloy natin, no? Good. Kung sinasabing ang Big Bang is nagmula sa singularity, ngayon itong singularity to has to begin to, no? Kailangan meron din siyang cause, no? Meron din siyang pinanggalingan. If wala siyang pinanggalingan, edi siya, God siya. Kung wala siyang pinanggalingan, no? Kasi kaso matter siya no? Meron ng time, space and matter doon sa panahon na yun ng Big Bang. So naka-prepare na. Meron na siyang space, meron na siyang time. Ngayon, matter, singularity, nilagay doon. Ngayon,
paano siya napunta doon? Bakit merong ganun? No? In argument, in theistic view, it would be God who put it there. No? Yung God, yung Diyos ang naglagay naglagay doon ng singularity, no? Para mag-cause ng Big Bang. Ayan. So kung si God ang naglagay doon, ngayon sasabihin naman natin, so sino ang gumawa kay God? Kasi, 'di ba? Dapat lahat may pinanggalingan. Kaso ang problema ganito, no? Kung yung Big Bang is meron ng time, space, and matter, dapat yung naglagay nun doon outside ng time, space, and matter, no? Ngayon, kung outside siya doon sa time, space, and matter, ibig sabihin timeless siya. Wala siyang oras. So therefore, no beginning, no? Kung walang beginning, no, wala siyang simula. Ibig sabihin no one created him, no? So God would not need another God to create him. 'Di ba? Kasi he is outside of time, timeless, no beginning, wala siyang simula. No? Pa-invite guys. Pa-share ng live. Hindi ko ma-repost. Ay, ano yata tayo? Restricted yata na naman tayo. Ayaw. Kainis. Natutuyo yung bibig ko.